Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa mundo na nagkakaroon ng zombie apokalipse sa Estados Unidos, kung saan ang isang di kilalang virus ng zombie ay kumalat sa bawat mamamayan at nanatili sa loob ng kanilang katawan. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, sila ay magbabago bilang mga zombie. Paralisado ang gobyerno dahil sa paglaganap ng virus at sunod-sunod na iniwan ng Disease Control Center at National Guard ang paggamot. Walang nakakaalam kung paano haharapin ang virus na ito at kahit ang mga pamamaraan upang epektibong puksain ang mga zombie ay hindi malinaw. Ang militar ay tanging makakakali ng mga lugar gamit ang dahas at magtatatag ng mga mandatory quarantine zones. Ang buhay ng isang grupo ng ordinaryong mamamayan ay umabot sa puntong wala ng tubig, kuryente, at supply ng pagkain. Kung nais ng mga tao na mabuhay sa isang lungsod na napapalibutan ng mga zombie, kailangan nilang tumakas sa mga safety zone sa ilalim ng kontrol ng militar. Simula nang sumiklab ang alon ng zombie, nanirahan si Rose sa isang bayan na idineklara bilang mandatory evacuation area. Walang buhay na tao sa mga kalye. Lahat na nakaligtas ay nagtatago sa kanilang mga bahay, naghihintay ng pagliligtas. Isang umaga, dumating ang ACA Army para sa pagliligtas. Dadalhin nila ang mga nakaligtas sa isang military safe point, isang sports stadium sa gitna ng lungsod. Sa kabila ng matinding pagbaba ng populasyon ng bayan, nag-empake ang pamilya ni Rose na may 3 at tumakbo patungo sa quarantine gate. Dahil kailangan mag-queue, 3 truck lamang ang meron ang army para sa transportasyon. Kasama pa ang biglaang paglitaw ng mga zombie, ilan lamang ang tunay na nailigtas. Dito nagkaproblema ang pamilya ni Rose. Nailagay ang kanyang anak na babae sa truck, ngunit naharang si Rose at ang kanyang asawa dahil mukhang may sakit ang asawa at labis na pagpapawis. Napansin ng sundalo na may sugat sa kanyang tiyan, malinaw na senyales ng impeksyon sa virus. Kung lalala, maaari siyang maging zombie na magdudulot ng panganib sa lahat sa truck. Agad umalis ang truck nang hindi naghihintay sa iba, na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Habang lumilipad ang Air Force sa itaas para linisin ang mga zombie, napilitang magtago ni Rose at ng kanyang asawa sa isang bakanting bahay upang hindi aksidenteng masaktan. Yumuko sila sa sahig, nanginginig. Pagkatapos ng air raid, bahagya pang buhay ang kanyang asawa, tila lumalala ang sintomas, ngunit lahat ng pasilidad medikal sa bayan ay paralisado, kaya wala nang maaring lapitan para magpagamot. Tanging tubig lamang ang maibigay ni Rose para sa kanya. Habang nag-ikot sa kusina, nakarinig siya ng ingay sa labas. Pinagsama ang kanyang lakas ng loob, kumuha siya ng kutsilyo at lumabas upang silipin. Nakita niya ang isang matandang babae na mailimitadong kakayahan sa paggalaw, iniwan mag-isa sa bakanting bahay. Ngunit pagbalik niya sa sala matapos marinig ang isa pang ingay, nakita niya ang isang pudo ng dugo sa sahig. Habang iniisip kung saan ito nanggaling, umatake sa kanya ang kanyang asawa na naging zombie na. Mabilis siyang nakaligtas sa pamamagitan ng paglusong sa isang silid at isinara ang pinto. Ang matandang kapitbahay ay hindi nakaligtas. Dahil bukas ang kanyang pinto at wala siyang matakbuhan, siya ay malupit na kinain ng zombified na asawa ni Rose. Nahanap ni Rose ang pagkakataon na tumakas palabas, ngunit natagpuan niya ang sarili sa dead end, halos maging pagkain ng mga zombie. Biglang dumating ang isang lalaki na nakauniporme ng militar at pinatay ang zombie sa pamamagitan ng baril. Dahil bagong sumiklab ang virus ng zombie, hindi alam ng mga tao ang kahinaan ng mga zombie. Aksidenteng pinutok ng lalaking ito ang zombie sa ulo, na tuluyang pumatay dito. Ngunit ang tunay niyang pagkakakilanlan ay hindi sundalo, kundi isang kriminal na nagngangalang Spears. Ipinakita na siya ay naaresto dahil sa nalalaman niyang isang lihim at pansamantalang ikinulong sa isang bahay na binabantayan ng isang sundalo lamang. Una, sinubukan ni Spears na suhulan ang sundalo, ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay nagkunwaring kailangan niyang gumamit ng banyo. Nainip ang sundalo sa kanyang paulit-ulit na kahilingan. Nang bumaba ang kanyang gwardya sandali, sinamantala ni Spears ang pagkakataon, pinigilan ang sundalo, kinuha ang kanyang baril at pinutok ito sa ulo. Isinuot niya ang uniporme ng sundalo at nagkunwaring siya ay sundalo. Naglalakad sa kalye nang hindi sinasadya, nakatagpo niya si Rose at iniligtas siya mula sa pag-atake ng zombie at sila ay nagtulungan.
Sa kabilang bahagi ng bayan, nasangkot ang isang batang mag-asawa sa aksidente sa sasakyan. Labis ang pagdurugo ng babae sa eksena. Una, nais ng kanyang kasintahan na iligtas siya. Ngunit nang makita ang senyales na siya ay nagiging zombie, napilitang tumakas ng may takot. Isang lalaking pipi na nagngangalang Ryan ang nadunggo sa aksidente. Lumapit siya upang suriin ang sitwasyon, ngunit naguluhan at hindi alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, hinawakan siya ng isang babae na nagngangalang Son at tumakas sila. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang matinding pagtakas, namatay ang babae mula sa aksidente dahil sa labis na pagdurugo. Ngunit dahil sa impeksyon, muling nabuhay siya bilang zombie na kumakain ng tao at kanilang amoy na bahagi. Hinabol niya ang mga dumadaan sa pamamagitan ng pang-amoy. Dalawang nakababatang tao na abala sa pag-aaral ng mapa ay hindi nakapaghanda. Isa sa kanila ay natumba at ang isa, isang chubby na lalaki na nagngangalang Lance, ay labis na natakot kaya iniwan ang kanyang kasama at tumakbo para sa kanyang buhay. Samantala, nakita ni Son at Ryan ang eksenang ito. Hindi nagdalawang isip, sila ay tumalikod at tumakbo, naghahanap ng bakanting bahay na mapagtataguan. Ngunit nang sa wakas ay nabuksan nila ang pinto ng bahay, nakita nila ang mga tao sa loob na sinamantala ang pagkakataon upang silang holdupin. Hinold up sila gamit ang baril ng isang pamilya na may 4 na miyembro. Mabilis na humingi ng paumanhin si Son at lumabas kasama si Ryan. Kasabay nito, may isang pribadong sasakyan sa kalye. Nasa loob si Barbara, nag-aaral ng mapa at pinaplano ang ruta patungo sa stadium para sa kanlungan. Lumapit sa kanya ang isang lalaki upang humingi ng tulong. Siya ay napakakumbinsing sabihin na delikado ang daraanan at maaaring malupit ang mga tao. Bukod sa mga zombie, may mga tao ring nagnanakaw ng gasolina at alam niya ang daan patungo sa stadium kaya iminungkahi na magtulungan sila. Nakumbinsi si Barbara at pinayagan ang lalaki na maupo sa driver's seat. Ngunit pagbukas ng pinto, naging mapanupil ang lalaki at inutusan siyang bumaba. Bago siya makalayo, hinila siya palabas ng isa pang matipunong lalaki na nagngangalang William at binugbog siya. Mabilis na sumakay si Barbara sa likod ng sasakyan. Samantala, tumakbo sina Son, Ryan, at iba pa ng parang walang katapusan. Sa wakas, nakita nila ang pangunahing grupo at nakita ang checkpoint ng quarantine station, ngunit tapos na ang evacuation operation. Nakablock ang checkpoint ng barbed wire, at ang natitirang sundalo ay nagbabantay sa pasukan, pinapayuhan ang mga nakaligtas na mag-isa. Hindi nila pinapapasok ang sinuman na nagdulot ng galit sa karamihan. Lahat ay nagtulak at sa kaguluhan, nagkaroon ng puwang sa wire. Si Son ang unang dumaan at bumagsak ang depensa ng militar. Lahat ay dumaan sa wire at tumakbo ng buong lakas sa kalye. Katatapos lamang bugbugin ni William ang lalaki nang makita niya ang malaking grupo na pupunta upang nakawin ang sasakyan. Agad siyang sumakay, isinara ang pinto, at umalis sa ulap ng alikabok kasama sina Son at Barbara, nakakasakailang. Ang kanyang kamay ay may dugo at bahagyang masakit ang mga daliri. Ngunit nakita niyang maingat na tumingin si Son sa kanya, agad niyang siniguro na hindi siya masamang tao. Sa kabila ng kanyang matitibay na kalamnan, ipinaliwanag niya na sinakyan niya ang sasakyan upang makaligtas at makasama muli ang pamilya. Ibinahagi niya ang mahalagang tubig sa dalawang babae sa loob ng sasakyan. Bumaba ang gwardiya ni Barbara at sinabi na may pamilya rin siya at hindi pa bigat dahil may pera siya. Ipinakita niya ang mamahaling gintong kwintas sa kanyang braso, ngunit walang silbi ang pera ngayon, hindi man lang makabili ng suplay. Tinanong ni William kung may dala silang baril. Parehong sinabi nila na wala. Doon nakita nila ang isang abandonadong truck sa kalye. Ito ang sasakyan ng army para sa pagliligtas. Ang pagiging bakante nito ay nangangahulugang inatake ito ng mga zombie sa daan. Lumalabas na kahit may proteksyon ng sundalo, hindi ligtas. Wala silang oras na makipag-usap at nagtuon sa pag-aaral ng mapa upang makarating sa stadium para sa kanlungan. Ngunit may itim na sasakyan na sumusunod sa kanila, nais na kawin ang gasolina at tumakbo sa tabi nila. May karanasan si William sa lugar na iyon, kaya tiyak siyang alam ang kalsada. Upang maiwasan ang itim na sasakyan, hindi niya pinansin ang tamang ruta na itinuro ni Son at pumasok sa ibang kalye. Hindi nila alam, nakatagpo sila ng dalawang baliw na nagtatapon ng mga bagay sa sasakyan. Mabilis silang nakalayo, ngunit puno ng debris ang kalye, at natigil ang gulong ng sasakyan sa bisikleta.
Kailangan nilang humanap ng bakanting lugar upang huminto at hilahin ang bisikleta. Sa puntong ito, may zombie na tumakbo mula sa likuran at umakyat sa bubong ng sasakyan, sinusubukang pumasok sa bintana. Agad kinuha ni Son ang martilyo upang atakihin ang zombie. Nang bumagsak ang zombie, nagpatuloy si William sa pagmamaneho at tinamaan ito. Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban sila sa zombie. Hindi may paliwanag ang takot, ngunit nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagtutulungan na nagdagdag ng tiwala sa tatlo. Sinimula ni William isaalang-alang ang mungkahi ni Son at seryosong pinag-aralan ang mapa. Ngunit muli nilang natagpuan ang itim na sasakyan. Sa una, may pag-asa sila. Marahil ito ay simpleng pagkakataon lamang. Pagkatapos, pabagsak sila sa kalsada, hindi nakalampas ang itim na sasakyan. Galit lamang ang naramdaman ni William. Iniisip niya, sapat na ang pang-aabuso ng mga zombie, ngayon pati ang ibang tao gusto ring samantalahin sila. Nagkaroon ng mabilis at galit na habulan, at sa gabay ni Son, nagtago sila sa eskinita at nakaiwas muli sa itim na sasakyan. Ngunit biglang lumitaw ang dalawang buhay na tao at humingi ng tulong, habang may zombie sa likuran. Hindi nila mabubuksan ang pinto ng sasakyan o lahat ay mapapatay. Agad na dinala ni William ang sasakyan sa kalsada. Nagpalitan sila ng pangalan at naging magkakaibigan. Nagsimula ring umawit si Son sa loob ng sasakyan. Ang masayang awitin ay umalinggangao sa apokalipse, tila may pag-asa sa hinaharap. Ngunit muling hinabol sila ng demonyo hawig na itim na sasakyan. Sa pagkakataong ito, hindi lang sumusunod, kundi marahas na binangga ang sasakyan ni William. Agad na sumumpa si William at sinabi sa lahat na mag-seatbelt. Pinabilis niya ang takbo at gumanti. Ngunit habang nag-aaway sa itim na sasakyan, wala silang napansin sa kalsada. Nabangga ang sasakyan sa hadlang ng mabilis. Si Barbara, na hindi nakasuot ng seatbelt, ay natapon at namatay sa lugar, at muling nabuhay. Ang driver ng itim na sasakyan ay namatay rin at naging zombie. Lumabas ang mga nakaligtas at mabilis na tumakas, nagtago sa kalapit na restaurant, iniwan ang mga zombie sa labas na kumakatok sa pinto. Nang makita ang mga taong kakatawa at makikipag-usap ay naging zombie, naramdaman ng lahat ang lungkot. Sa kabilang bahagi, desperado si Rose na pinamumunuan sina Ryan at Lance. Naglalakad silang apat ng walang direksyon sa kalye. Napansin nila ang isang babae at bata sa loob ng sasakyan. Nais ni Rose na tulungan sila, ngunit may hawak na baril ang babae. Mapanganib ang lapitan siya ng pabaya. Malapit, may zombie na naghahanap ng pagkain. Kapag nakagat ang isang tao, agad itong nagiging isa sa kanila. Hindi pwedeng magtagal ang grupo at nagpatuloy sa pag-abante. Hindi nagtagal, muli nilang nakita ang sasakyan. Ngunit nagbago ang driver. Dalawang matipunong lalaki ang sumakop sa sasakyan at malamang napatay nila ang babae. Nasa loob pa rin ang bata. Sa gitna ng sakuna, madalas na unang iniwan ang matatanda at bata dahil maaari nilang pabagalin ang lahat. Ngayon, napatay na ang babae at naiwan ang bata, maaaring mas malupit ang kapalaran ng bata kaysa maging zombie. Dahil sa malawakang paglaganap ng virus ng zombie sa Estados Unidos, ang maliit na bayan kung saan naroroon si Rose ay idineklara ng Army bilang mandatory quarantine zone at nagsimulang bombahin ang mga zombie. Ang mga nakaligtas ay isasama ng militar sa safe zone, isang stadium sa gitna ng lungsod. Gayunpaman, laging may mga individual na may virus na nagtatago ng kanilang kondisyon at nagtatangkang maghalo sa karamihan na nagdudulot ng panik. Hindi pinapapasok ng militar ang masyadong maraming tao at agad na umaalis kapag may undercover infected. Ang natitirang nakaligtas ay iniwan at kailangang mag-isa. Isa si Rose sa kanila. Habang hinahabol ng zombified na asawa, aksidenteng nailigtas siya ni Spears, isang bilanggo. Ang dalawa, kasama sina Lance at Ryan, ay bumuo ng grupo upang mabuhay. Naghanap sila ng kanlungan at nagtago sa isang malaking gusali. Malaki at tahimik ang gusali. Nag-alala si Spears sa posibleng ambush ng zombie, kaya siya ang nanguna sa pagsisiyasat gamit ang baril. Mukhang ligtas at tila luma na ang evacuation ng mga residente. Walang pumasok upang mangagaw. Nakakita sila ng gamot at mga kumot, plano nilang magpahinga doon. Medyo matapang sina Ryan at Lance at sinubukan tumugtog ng musika sa instrumento sa silid, halos magalit si Spears. Ang ingay ay maaaring makaakit ng zombie at mapatay ang lahat.
Sa kabutihang palad, napatahimik ni Rose ang lahat at nawasak ang alitan. Ngunit malinaw na kulang sa pag-iingat sina Lance at Ryan. Kinuha nila ang mga kumot at natulog. Si Spears at Rose ay naglagay ng upuan sa pinto upang magbantay at natulog ng sandali. Nang isara nila ang mata, nakarinig sila ng mga yabag mula sa itaas. Inutusan ni Spears si Rose na gisingin agad sina Lance at Ryan. Hawak ang baril, umakyat sila upang tingnan. Lumabas na isang batang lalaki na nakaligtas. Agad itong tumakbo nang makita sila. Iniisip ni Ryan na dapat isama ang bata at sinundan siya sa direksyon ng batang lalaki, ngunit hindi pamilyar sa gusali at umiikot ng walang mahanap. Iniisip ni Spears na hindi dapat magtagal dito. Dapat may iba pang nakaligtas, lalo na sa ganitong kasamaan. Ang batang lalaki na tila nag-iisa ay maaaring pain. Kung habulin nila ito ng pabaya at mahulog sa bitag, magiging sakuna ito. Naisip ni Rose ang isang kompromiso. Hatiin nila ang kanilang grupo sa dalawang koponan at magsimulang maghanap mula sa palapag na ito pababa. Kung matagpuan nila ang bata sa daan, kukunin nila ito. Kung hindi, agad silang aalis. Tinanggap ni Spears ang planong ito at nagsimula ang laro ng paghahanap at pagliligtas. Bumuo ng koponan sina Ryan at Rose. Nang pumasok sila sa changing room ng Ife, sinalubong sila ng mabahong amoy. Sa una, hindi nila matukoy ang pinagmumulan ng amoy hanggang sa makita nila ang ilang katawan na nakahiga sa pinakaloob na banyo bilang mga office worker. Bago nito, wala pa silang nakitang ganitong malupit na eksena. Mabilis na tumakbo si Ryan palabas at sumunod si Rose, na halos magsuka sa sobrang pagkadismaya. Nang hanapin niya si Ryan, matagal na itong nawala. Biglang narinig ang sigaw ng tulong mula sa batang lalaki mula sa isang silid. Sinundan nila ang tunog, ngunit nakita nila na loudspeaker lamang ang nasa banyo. Ang paghingi ng tulong ng bata ay recording lamang. Nang mapagtanto nilang niloko sila, sinubukan ni Rose na tumakas, ngunit ang pinto ay hinarangan mula sa labas. Patuloy na tumutugtog ang loudspeaker ng pangungutya ng bata. Kahit anong paghingi niya, walang dumating upang buksan ang pinto. Samantala, bumalik sina Spears at Lance sa silid kung saan sila nagpahinga dati. Pagpasok, napansin ni Spears na nawawala ang mga medikal na kagamitan na nakolekta nila, na nagpapahiwatig na may ibang tao rin sa gusali. Nagmadali sila patungo sa labasan sa unang palapag, ngunit nakalok ito. Malinaw na niloloko sila. Naghanap ng susi si Spears ng pabigla-bigla, ngunit wala sa service desk o key cabinet. Natagilid si Lance sa isang wire habang tumatakbo dahil sa mabigat niyang katawan at nahulog sa hallway, nawalan ng malay. Agad na nakalok ang pinto sa hallway, kaya hindi na mailigtas ni Spears si Lance. Si Ryan, na nag-iisa ngayon, ay muling nakatagpo sa bata. Nais niyang makipagkaayos sa bata, ngunit biglang pinalibutan siya ng 5 o 6 na kabataan, baril na katuro sa kanyang ulo. Bago niya maintindihan ang sitwasyon, pinatapal ang kanyang mata, tinali ang kanyang mga kamay, at dinala sa taguan ng mga bata, kung saan may isa pang lalaki na nakatalina at hindi makakatulong kay Lance. Kailangan ni Spears na hanapin ang iba. Natagpuan niya si Rose na natrap sa isang silid. Habang iniisip nila kung paano ilalantad ang tao sa likod ng lahat ng ito, nakarinig sila ng putok mula sa katabing hallway. Nakilala nila ang grupo ng mga bata na nagbanta kay Spears gamit ang buhay ni Ryan para ibigay ang kanyang baril. Nakita na isa lamang ang baril ng mga bata, inisip ni Spears na may pagkakataon siyang lumaban, ngunit ibinigay ng mga kabataan ang baril sa isang bata. Pinayuhan ni Rose si Spears na ipagpalit ang baril para sa hostage na si Haas. Ngunit nang ibaba niya ang baril, biglang pinutok ng bata si Ryan at patay. Agad silang nagtago at si Ryan ay mabilis na naging walang emosyon na zombie, hinahabol sina Rose at Spears. Kahit kinuha ni Spears ang baril, hindi niya alam ang kahinaan ng zombie at tanging pagtakas lamang ang magagawa kasama si Rose. Samantala, nanonood at nag-cheer ang mga bata mula sa likod ng bakod. Sa huling sandali, tumakbo sina Rose at Spears patungo sa labasan. Binuksan ng matandang nagbabantay sa pinto para sa kanila. Habang tumatakbo sila, nagawa ng 3 na isara ang pinto. Pagkatapos, may narinig na putok mula sa loob at huminto ang pag-ungo ni Ryan, marahil pinatahimik ng mga bata.
Matapos silang tulungan ng matandang doorman na makaligtas, binuksan ng isa sa mga bata ang pinto at naglagay ng piraso ng kahoy sa puwang, naghihintay sa mga bagong nakaligtas na mahulog sa kanilang bitag. Natagpuan niyang nag-iisa siya. Dahil mahiyain, naisip niyang magtago ng mag-isa sa library ng gusali. Pumili pa siya ng banal na libro upang palakasin ang kanyang loob. Gayunpaman, patuloy na naririnig ang kakaibang ingay mula sa ibaba, kaya nagtatago siya ng takot sa ilalim ng mesa. Sa huli, napagtanto niya na hindi ito solusyon at nagpa siya na kailangan niyang iwan ang lugar na ito. Tumakbo siya sa rooftop, sinuri ang layo sa lupa, at nagpa siya na bumaba sa pamamagitan ng mga external pipe. Sa kabutihang palad, hindi siya napansin ng mga patrolling drone at hindi nasaktan habang bumababa. Habang iniisip niyang makakatakas na siya, naglabas muli ng katawan ang mga malikot na bata sa gusali, ang isa pang lalaki na nakatali dati, na ngayoy zombie na. Tumakbo si Lance nang napakabilis na nagkaroon siya ng cramp. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa zombie at nagmadali upang humingi ng tulong mula sa kalapit na mga residente. Ngunit lahat ng bahay ay bakante, nakalock ang mga pinto. Nakakita siya ng sasakyan at mga susi nito, ngunit anuman ang gawin niya, hindi niya mapatakbo ito. Muli siyang nawala ng direksyon. Sa daan, nakatagpo siya ng isang aso. Sinubukan niyang tawagin ito para may kasama, ngunit hindi pinansin ng aso ang kanyang amoy. Gayunpaman, mula sa balahibo ng aso, mukhang maayos ang pag-aalaga dito at hindi ligaw. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Lance ang isang supermarket sa tabi. Automatikong bumubukas ang pinto at hindi pa ito nanakaw. Puno ng mga paninda ang shelves at labis siyang natuwa. Pinalibot niya ang shopping cart, pumipili ng paninda at nagkunwaring nagbabayad sa cashier. Ngunit habang naghahanap ng can opener, narinig niya ang welcome bell ng supermarket. Pumasok ang zombie. Agad siyang naghanap ng pagkakataon na makatakas at hinabol siya ng zombie ng 2 block, sa huli ay umakyat sa bubong ng isang school bus. Nakapokus ang zombie sa kanya bilang pinagkakakitaan ng pagkain at nakatungo sa ibaba, ayaw umalis. Wala nang magawa si Lance kundi humiga sa bubong ng bus, tinitingnan ang asul na langit at mga ulap at nakatulog. Nang muling magising, maririnig lamang niya ang huni ng mga ibon. Walang bakas ng zombie. Sa iniisip niyang ligtas na siya, tumingin siya sa likod ng bus at nakita na naghihintay pa rin ang zombie sa ibaba. Upang hindi ito magulat, maingat siyang bumaba mula sa harap ng bus. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa gulong, muling hinabol siya ng zombie at umakyat pa sa bubong ng bus. Nagdesisyon ng mabilis si Lance at tumalon pasulong, nahulog sa isang lumang kotse. Mabilis siyang pumasok sa malapit na garahe. Hindi ganap na nakasara ang pinto at sumilong ang zombie mula sa ilalim. Nais ni Lance na lumabas sa likurang pinto ng garahe, ngunit hindi niya mahanap ang susi. Kinuha niya ang window-breaking axe, plano niyang lusubin ang zombie ng palihim. Ngunit nang palihim siyang lumapit sa likuran ng zombie, natuklasan siya nito na nagdulot ng isa pang mabilis na habulan. Nasa supermarket muli sila, naglalaro ng cat and mouse. Nang maibigay niya ang kanyang lokasyon, biglang may putok mula sa labas. Isang matanda ang pumatay sa zombie. Gayunpaman, sa laban, nakagat ang balikat ng matanda ng zombie. Gumawa ng mahalagang desisyon si Lance. Sinamantala ang kakulangan ng pansin ng matanda at hinagis ang malaking bato sa lalaki na nagligtas sa kanyang chubby na buhay. Sa kabilang bahagi, natrap sina Son at William sa isang restaurant sa kanayunan. Una, sinubukan nilang tumakas sa likurang pinto, ngunit natuklasan nilang naloko ng amoy nila ang mga zombie sa labas. Wala silang nagawa kundi umatras pabalik sa restaurant. Ang ibang tao sa restaurant ay nanatiling walang pakialam, nakaupo sa kanilang mga mesa. Walang sinuman ang nangahas lumabas, ngunit sa kabutihang palad, maraming pagkain sa loob. Isang mag-asawa, matapos makakain ng sapat, nagkaroon ng oras para mag-flirt. Isang nag-iisang lalaki na si Phil, na tumatawa habang hawak ang isang lata ng pagkain, ay mukhang palakaibigan ngunit may sariling agenda. Napansin ni Phil na malakas ang pangangatawan ni William, kaya hinila niya ito sa tabi para sa isang pribadong usapan. Ipinahayag ni Phil na hindi niya pinatay ang kasama niyang si Barbara. Ang zombie ang may sala sa labas. Ngayon, kailangan nilang magtulungan ni William upang bumuo ng plano ng pagtakas, magtago sa stadium, at muling makasama ang kanilang pamilya.
Si William, na isang simpleng at tapat na tao, ay pumayag at nagtanong kung ano ang plano. Iminungkahi ni Phil na paghatiin ang mga may kakayahan at ang mga pabigat. Sa tingin niya, si Son ay pabigat, lalo na dahil sa kanyang mahina sa Ingles, kaya siya ang unang kandidato na iwanan. Bagaman nakilala lamang ni William si Son sa pagkakataon, itinuturing niya itong kaibigan. Nag-atubili siya sa mungkahi ni Phil. Ginamit ni Phil ang kanyang trump card, sinasabing maraming zombie ang nasa daan patungo sa city center at kailangan nila ng malakas na puwersa upang linisin ang daan. Bukod dito, alam niya ang isang lugar kung saan maaari silang magnakaw ng armas, ngunit napakapanganib na isama ang lahat, kaya kailangan nilang pumili. Samantala, si Son, na nakikipag-usap sa mag-asawa, narinig din ang tungkol sa mga armas at outpost. Nag-aalala na baka siya maiiwan, tahimik niyang pinuno ang isang bag ng mga canned food. Dalawang zombie pa rin ang nasa labas, patuloy na binabayo ang bintana. Kung hindi sila kikilos agad, babasag din ang bintana sa huli. Iniisip ni William na hindi nila pwedeng hintayin na lamunin sila, sinasabing sa 5 tao dito, tiyak nilang mapapansin at mapapansin nila ang dalawang zombie sa labas. Pumayag si Phil at nag-isip ng plano. Iminungkahi niya na si Son ang mag-akit sa atensyon ng mga zombie sa pamamagitan ng pagtapik sa bintana mula sa loob. Ang iba naman ay gagamit ng mga gamit sa kusina bilang sandata, tatamaan ang tuhod ng mga zombie upang pabagalin sila at susubukang supilin sila. Si Son, na hindi naiintindihan ang kanilang usapan, ay nanginginig, hawak ang kanyang bag ng mga lata, iniisip na siya ang isasakripisyo. Ngunit nang lumapit si Phil at gumawa ng galaw sa kanya, ang ibig niyang sabihin ay manatili siya sa loob. Napawi ang kanyang pag-aalala, nagsimula siyang kumatok sa bintana habang ang iba ay lumabas ng gusali mula sa iba't ibang pasukan. Habang inaakit niya ang atensyon ng mga zombie, sinabihan sila ng iba mula sa likuran, ngunit napakahina nila kaya muntik nang mapatay hanggang sa binuksan ni Son ang pinto upang sila'y makapasok muli. Matapos ang laban, medyo despondente ang grupo. Ipinunto ni Carmen, ang babae mula sa mag-asawa, na hindi tinarget ni Phil ang tuhod ng mga zombie ayon sa plano, sinisisi siya sa kanilang halos pagkabigo. Tumaas ang tensyon sa grupo, lahat ay nagtatalo at nagbabalat kayo. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang bumuo ng plano. Iminungkahi ni Phil na gutom ang mga zombie at maaaring madistract sa pagkain, ngunit ang problema ay ang pagkain na gusto ng mga zombie ay buhay na tao. Ipinahiwatig niya na isa sa kanila ang kailangang isakripisyo, ngunit hindi sinabi kung sino. Pagkatapos, dinala niya ang mag-asawa sa tabi para sa pribadong usapan at, pagkatapos nito, nag-usap ng bulong kay William. Nakita ni William ang intensyon ni Phil at tumangging isakripisyo, si Son nang iminungkahi ni Phil ang isang duel para alamin kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Nahati ang grupo sa dalawang panig, naghahanda sa laban, ngunit walang nangahas na gumawa ng unang galaw. Si Son, gayunpaman, ay sabik na lutasin ang problema kaysa makilahok sa pagtatalo. Napansin niya ang sugat sa braso ni Phil at sinalubong kay William na napansin din ang bigat ng sitwasyon. Mabilis ipinaliwanag ni Phil na nabangga lamang niya ang isang bagay, dahilan ng kanyang sugat. Nahihiya, itinakip niya ang kanyang manggas upang itago ang sugat at sinubukang diskredito si Son, sinasabing siya ay nagsisinungaling. Gayunpaman, mas natakot ang mag-asawa sa mga zombie. Kaya nang nakatuon si Phil sa pag-atake kay William, ginamit nila ang pagkakataon upang patalsikin siya. Agad na tumulong ang iba upang tapusin siya. Matapos makaligtas sina Rose, Spears, at ang doorman mula sa gusali, nagpa siya ang tatlo na maglakad mula sa suburbs patungo sa city center upang maiwasang habulin ng mga zombie. Ngunit wala silang pagkain o tubig at parehong gutom at pagod. Sa kanyang nanghihina na estado, nagsimulang makakita ng halusinasyon si Rose. Nakikita ang kanyang anak na nangunguna sa kanya. Unti-unti ring nakararamdam ng pagod si Spears, kaya't itinapon niya ang kanyang baril at nais lamang umupo at magpahinga. Napansin ng doorman ang isang restaurant sa harap, ang parehong lugar kung saan natrap sina Son at iba pa. Tumakbo sila patungo dito, ngunit bago sila makalapit, dalawang zombie ang sumulpot. Sa kabutihang palad, hindi sila napansin ng mga zombie at patuloy pa rin sa paghahanap ng pasukan sa paligid ng restaurant. 2 bala na lamang ang natitira kay Spears sa kanyang baril. Kung aayusin nila ang mga zombie nang hindi napapansin,
kailangan nilang lumapit ng dahan-dahan mula sa likuran. Ngunit ang mga zombie ay hindi mananatili sa isang lugar dahil ang mga ingay mula sa restaurant ay makakaakit sa kanila. Nag-isip si Spears at nagpasya na hindi epektibo ang paghihintay na manatili ang mga zombie sa isang lugar. Mas mainam na hintayin silang lumayo, saka sila tatakbo patungo sa pasukan ng restaurant at papasok ng diretsyo. Ngunit habang naghahanda silang kumilos, biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Si Phil ay dinadala palabas, sumisigaw tulad ng manok. Wala siyang oras na makatakas at agad na nabangga ng zombie. Mabilis kumilos si Spears, pinatay ang zombie, ngunit ang pangalawang bala niya ay hindi tumama sa lalaking zombie, bagkus sa kanyang tiyan lang. Lalo lang nitong pinarahas ang zombie. Agad na lumabas ang iba upang tumulong, hindi lamang pinatay ang zombie, kundi winasak din ang nagmutate na si Phil. Sa wakas, nagkasama-sama ang pangunahing grupo. Sa pamumuno ni Rose, kumuha sila ng ilang pagkain at iniwan ang restaurant. Plano nilang magnakaw ng armas mula sa lookout post nang makarating ang grupo sa lookout post, napansin sila ng mga sundalo. At dito na nagtatapos ang pelikula. Like and subscribe. Maraming salamat sa panonood.